tigung ko. Then as for Loki naman, makakarating tayo ngayon sa Underworld guys. Sa Underworld na kung saan kinukumbinse nitong si Loki. Or rather, hindi nga kumbinsi guys dahil actually, binibigyan daw ni Loki ng order itong si Luffy na pakawalan siya. Nakalase na ang nahuhuling posas na nakatali sa kanyang paa. Dahil pinagbabantaan nga niya itong sila Luffy na kahit naman daw meron pang natitirang posas sa paa niya, kayang-kaya niya pa rin wasakin ang buong Elbaf. Now hindi ko alam kung medyo may problema sa translations dito guys. Dahil napaka-contradicting naman ang mga nangyayari dito. Napaka-contradicting din ang sinasabi nitong si Loki. Kung pinagbabantaan niya si Luffy na wawasakin niya ang Elbaf, bakit pa siya nito papakawalan? Surely there is a reason na hindi nabanggit at hindi na specify sa chapter spoiler na ito. Pero dahil doon, hindi pa rin naman sumunod itong sila Luffy, hindi nila hinayaang makatakas at completely makalas nitong si Loki ang lahat ng mga kadena sa kanya. But also kung babalikan natin ang pinakaunang spoiler, ang pinakaunang pangyayari sa chapter spoiler na ito guys, nangangahulugan lang ito na hindi si Loki ang nag-appear na higanteng ahas. Hindi siya si Jormungandr. Or pwede din naman na isa sa mga abilities ni Loki ang magsamo nun. At pwede din naman or masasabi ko na mas mataas ang tsansa na yun ay kagagawa ng mga Holy Knights. Dahil wala namang kaalam-alam itong si Loki kung ano ang nangyayari sa mga upper realms. At makita natin dito guys na nagkakaroon pa nga ng negotiation sa gitna nilang dalawa. However, since ayaw ngang pumayag nitong si Luffy, ayaw niyang pagbigyan na kalasin ang nahuhuling posas na nagre-restrain dito kay Loki, nagalit ngayon itong si Loki. Ginamit niya ang Ragnir at hinampas niya ang Treasure Tree Adam. Nang dahil sa ginawa niya ngayon, nakatrigger ito ng isang lightning strike na nanggaling mula sa langit. Nang dahil dito nag-cause ito ng apoy, nag-cause ito ng severe na damage sa Treasure Tree Adam. At nakita naman natin guys sa previous chapter na napag-usapan nito ni Frankie at nitong si Ripley. Na kung pinanood nyo guys ang ating full chapter review sa chapter 1141, merong napakalaking butas na sanga, isang putol na sanga na nai-explain nitong si Ripley na kinailangan nilang putulin para hindi na kumalat ang apoy na nagsimula sa isa sa mga village dito. Specifically ang Haugen Village. Ngayon meron na tayong hint, meron na tayong konting clue sa kung sino ang maaaring nag-cause ng unang apoy na yon base sa ginawang ito ngayon itong si Loki gamit ang kanyang weapon ng Ragnir. Na nangangahulugan din guys na lightning attribute ng Ragnir. Kaya nitong mag-trigger ng lightning strikes, isang napaka-deadly at napaka-lethal na weapon. Sumunod na eksena, makakabalik na naman tayo sa Walrus School at dito guys ay nag-appear daw ang mga kinatatakutan ng mga bata, ang mga doodle-like monsters na itong si Black Nika, si Dragon, si Loki at marami pang iba, mga kinatatakutan nila, mga literal na nightmares nila na nag-appear sa real life. Napakarami ng katanungan